Oh, good day everyone. For today's video, ituturo ko sa inyo ang aking paraan sa paggawa ng aerator. So ang gamit natin ngayon ay mga materials natin ay isang T, actually dalawa. Dapat nag-recycle lang tayo. So yung ginawa natin dito para hindi na tayo bibili ng pangdugtong, ay pinainitan lang natin ito siya at nilagyan ng ganito para magkakaroon ng yung connector or tawag dito coupling. Okay, and then ang gagawin natin dito ay lalagyan natin ng connector ng 9mm by 20. So mabibili pala ito guys sa Shopee. Marami ako mabibili mo ito sa Shopee sa halagang 25 pesos. Hindi ko lang alam sa inyo or sa ibang store sa Shopee kung magkano, pero itong sa akin is 25 pesos. So ang gagawin natin dito, of course, kailangan din natin ng solvent. So lagyan natin dito at saka dito. Yan, so make sure lang natin na ayos yung pagkalagay natin para walang hangin na makalabas. Yan. So, lagyan pa rin natin dito. Maglagay nga pala kayo ng solvent. Make sure na ayos yung pagkalagay ninyo. Di bali ng sobra kaysa kulang. Kasi kung kulang ay maglilik po yung hangin. Yun. So ganito po yung magiging itsura nito. Ang gagawin natin dito ay laglagyan natin ng matala diffuser, matala din dito. Tapos may takip na ganito. So meron din tayong 1/2 na cup, PVC na cup. So lagyan din natin ng ganito. Yan. Ito. Yan. So, ganito yung kanyang magiging itsura. And another one. Yan. And next is itong 2 feet na matala diffuser ay hatiin natin sa 1 feet. And meron din tayong 1.25 meter na air hose. Ang tawag dito is air hose. So 9mm. So dapat kung 9mm yung connector ninyo, dapat ang hose ninyo is 9mm din para magkasya. So ang gagawin natin ay ilalagay natin yung air hose dito 9mm sa 9mm din na air hose. So ganito ng kanyang itsura na nalagyan na ng ating air hose. At ang next step natin ay maglagay tayo ng 1 foot na air hose, matala diffuser at ipapasok natin dito. At lalagyan natin ito ng another na connector na mayroong cap. Yan. So ganyan ang kanyang magiging itsura. At sa kabila, so ganito. And then mayroon ding cap. Yan. So ganyan ang kanyang maitsura guys. Ganon siya dapat. O ganon. Kaganon siya. Sa kabila din nakaganon. So lalagyan din natin dito ng clip. Kung mayroon kayong budget ay magbili lang kayo ng clip. Ang sa akin kasi ang lalagay ko dito is yung yung cable wire. So yun yung ilagay ko dito para hindi maluwag at pati dito at the same time dito. So, at ito siya guys ay i-connect natin sa ating air pump or sa ating mga pipe na may hangin.
At ito na ang itsura niya. Napahigpitan na natin. So, ang tawag pala natin dito guys is alambre. Wala kasi tayong budget na pangbili ng yung clip dito. Yung ina-screw lang. At siyempre, mas makasave tayo dito. So, depende na yun sa inyo. Para kung maganda tingnan, is yung clip yung bibilin nyo. Para mahigpitan dito at hindi makalusot yung hangin. So, at the same time dito, alambre para mahigpit. So, ganito ang kanya itsura guys. Ganito yun siya. And then ito ay ilalagay natin sa ating i-connect natin sa ating air pump. So, ganyan yung itsura niya. Yan. And actually, share ko lang ay pang 8 ito siya doon sa ating pan. Ipapakita ko lang. So, ito nga pala ang ating fish pan guys. So, yung bagong ginawa natin ay diyan natin ilalagay para pantay na sila lahat. So, ganyan yung kanyang itsura. Yan. Yan, mayroon din dito. Mayroon dito sa gilid. Yan. Yan. Para yung tubig natin ay talagang mapalibutan ng oxygen or aerator. Yan, yung ating ano nga pala guys, air pump natin ay yung maliit lang, hindi natin ginamit yung LP100 kasi konti lang naman ang laman nito sa ating concrete pan. 300 pieces lang ito siya. Pero yung setup natin ay ginawa pa rin natin yung setup natin tulad ng dati. Yan, papunta sa ating diaphragm at ito lang kaliit ng ating air pump. Yan. Of course, naghalo din tayo dito ng Urobiotics. Yan. Pero hindi na gaya ng dati ang ating pag-ferment. Kaya ganyan ang ating tubig. May kulay green. Kasi hindi na tayo naglagay ng molasses. Kaya ang kulay ng ating tubig ay kulay green. Pero matatawag pa rin natin itong bioflak kasi naggumagamit tayo ng Urobiotics. Yan. So that's all. And syempre, hindi ko naman i-recommend sa inyo na gawin nyo din yung ginawa ko na aerator. Syempre, kung ano yung gusto niyo, inong trip niyo, pabilog ba, or yung gaya sa akin, or gaya nung sa iba na pinapaikot nila yung daloy ng tubig, may current, umiikot, ay depende na yan sa inyo. Yung sa akin kasi, ganito ang aking ginagawa. Nakita ko din sa ibang bansa na ganito din kasi lang ginagawa nila, hindi yung paikot-ikot yung tubig. Yan. So, depende na yan sa inyo kung ano ang gusto niyo gawin sa inyong aerator. So, yan na nga pala yung bagong setup natin. So, nag-connect tayo doon, banda sa gilid. At nilagay natin siya dyan sa gitna. So, yan, napakalakas. Kung LP100 ang gamit natin dito ay talagang mas maganda yan siya tingnan guys. So ang purpose nga pala dito, ba't ganyan ang setup ko? Kasi doon sa gilid, mayroon doong matala. May matala din doon. May matala din dyan. So sigurado yun siya. Pag sila lahat ay magpantay na ng lakas sa pagbula, ay mahahalo ko yung tubig natin at maganda yun siya sa mga gaya nating nagbabioflak.